Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mga kapatid sa pananampalataya, tunay na isa sa pinakamalaking pagsubok ng ating umma sa kasalukuyang panahon ay hindi lamang ang sakit ng katawan, kundi ang sakit ng puso at pananampalataya. Ang mga pinagkakatiwalaang ulama mula sa Ahlus Sunnah wal Jamaa ay nagsabi na ang tunay na sakit ng mga Muslim ngayon ay ang kahinaan ng iman, ang pagkahilig sa makamundong bagay, at ang pagkakawatak-watak ng umma. Sabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ang tunay na karamdaman ng puso ay ang paglayo nito sa Allah at ang pag-ibig nito sa kasalanan. At sinabi ni Allah sa Quran, at huwag kayong manghihina, at huwag kayong malulungkot, kayo ang higit na dakila kung kayo ay mga mananampalataya. Surah Al-Imran. Mga kapatid, isa sa mga sakit ng mga Muslim ngayon ay ang kawalan ng pagkakaisa. Marami ang mas inuuna ang lahi, bansa at interes kaysa sa pananampalataya. Sinabi ng propeta, ang halimbawa ng mga mananampalataya sa kanilang pagmamahalan at pakikiramay ay tulad ng isang katawan. Kapag ang isang bahagi nito ay nagkasakit, ang buong katawan ay nakararamdam ng sakit at hindi nakakatulog. Bukhari at Muslim. Ngunit ngayon, nakalulungkot na marami sa atin ang nagiging manhid sa paghihirap ng kapatid na Muslim sa ibang bansa. Isa ito sa pinakamalaking sakit ng ating umma. Isa rin sa sakit ng mga Muslim ay ang pag-ibig sa dunya at ang pagkatakot sa kamatayan. Sinabi ng propeta, darating ang panahon na ang mga bansa ay magtitipon-tipon laban sa inyo tulad ng mga gutom na nagtitipon sa kanilang pinggan. Sabi ng mga sahaba, Ya Rasulullah, dahil ba sa kakaunti tayo sa araw na iyon? Sinabi niya, hindi, bagkus marami kayo sa araw na iyon, ngunit kayo ay magiging gaya ng bula sa ilog. At pag-aalisin ni Allah ang takot ng inyong mga kaaway sa inyo, at ilalagay niya sa inyong puso ang wahan. Sila'y nagsabi, ano ang wahan o Rasulullah? Sinabi niya, ang pag-ibig sa dunya at ang pagkamuhi sa kamatayan. Abu Dawud. Mga kapatid, ito ang ating mga sakit ngayon. Kahinaan ng iman, pagkawatak-watak, pagiging alipin ng dunya, at paglayo sa sunnah ng propeta. Yang lunas dito ay ang pagbabalik sa Quran at sunnah ayon sa pagkaunawa ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, pagpapatibay ng iman sa pamamagitan ng pagsamba at pag-ibig sa Allah higit sa lahat. Pangwakas na paalala, Ya ikhwan, kung nais nating gumaling ang ating umma, kailangang magsimula ito sa pagpapagaling ng ating mga puso. Bumalik tayo sa panalangin, Quran at Sunnah. Pagibayuhin natin ang pagkakaisa at pagtutulungan sa kabutihan. At huwag tayong mawalan ng pag-asa, dahil ang tagumpay ay nasa kamay lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.